Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Kasama niyo pa rin po si Papa Dudut gabi-gabi sa mga fresh episodes and exclusive episodes ng Papa Dudut Stories. Nakapag-subscribe na ba kayo? Nakapag-subscribe na ba kayo? Paulit-ulit kong tinatanong yan. Baka hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. All you have to do is pindutin po ang subscribe button at ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong upload ng inyong Papa Dudut. Ngayong araw na ito sa Papa Dudut Stories, tunay na nakababaliw ang pag-ibig. Minsan ang dahil sa labis na pagmamahal ay hindi na po natin naiisip ang ating sarili. Kahit na nasasaktan tayo ay hindi pa rin natin iniiwanan ang taong minamahal natin dahil umaasa tayo na magbabago pa sila. Ngunit meron nga bang hangganan ang pagpapakatanga at pagtitiis ng puso ng isang tao? Hanggang saan ang kaya mong ibigay sa ngalan ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyo at sa inyong programa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Marisa. Ako po ay 29 years old at meron po akong online business. Nagtitinda po ako ng mga ukay-ukay na damit at binibenta ko po yon sa pamamagitan ng pagla-live sa Facebook. Kahit papaano ay natutustusan nito ang pang-araw-araw kong pangangailangan at ng isa kong anak na 2 years old. Nakapagbibigay rin po ako kahit papaano sa aking mga magulang na nasa probinsya. Sa aking ibabahaging kwento ay inaasahan ko na kaagad ang panghuhusga ng ibang makakarinig dahil nakakahiya man pong aminin, Papa Dudut, ay naging isa po akong kabit. Pumatol po ako sa isang lalaki na meron ng asawa. 26 years old po ako noong makilala ko si Charles. Isa po siyang empleyado ng isang BPO company. Call center agent po siya doon. Habang ako naman po ay bago pa lamang sa syudad dahil kinuha ko ng tiyahin ko. Galing po kasi ako sa Quezon Province at nagtatry na makahanap ng magandang trabaho sa Maynila. Habang wala pa po akong trabaho ay tumutulong ako sa tiyahin ko sa pagbebenta ng ulam. Ako po ang inuutusan niya na magdala ng ulam sa mga nagtatrabaho sa BPO company na malapit lang sa bahay niya. Wala naman pong problema sa akin yon. At least meron akong pinagkakaabalahan habang naghihintay ng tawag sa mga ina-applyan ko. Tuwing tanghali lang po ako nagdadala roon ng mga ulam. At sa araw-araw na nasa labas ako ng building nila para iabot sa mga gustong bumili ng ulam ng tiyahin ko ay nakilala ko si Charles. Gwapo siya, mabait, maputi at maganda ang tindig ng katawan. Matanda lang po siya sa akin ng 2 taon. Papa Dudut, aminin ko na noong unang beses na nakita ko si Charles ay nagka-crush na kaagad ako sa kanya. Palagi kasi siyang nakangiti at biniro niya ako na wag na ako magbenta ng ulam kasi pakakasalan na lamang niya ako. Para raw sa bahay na lamang ako at nag-aalaga ng mga anak namin. Hanggang sa paglipas ng ilang araw ay tuluyan na akong nahulog sa kanya nang hindi niya nalalaman. Hoy Charles, tigilan mo nga yang si Marisa, may asawa ka na. Biro ng katrabaho ni Charles na isang lalaki. Gago ka, baka maniwala si Marisa. Umiiling na tinignan ako ni Charles. Marisa, huwag kang maniniwala sa kanya ha. Single ako. Tingnan mo pa ang daliri ko. Ipinakita niya sa akin ang 2 niyang kamay para malaman ko na wala siyang suot na wedding ring. Iiling-iling na lang kay Charles ang katrabaho niya. Noon ay inakala ko na nagbibiruan lang sila, Papa Dudut.
Gano'n naman kasi madalas kapag may pinopormahan ng isang lalaki. Madalas ay binibiro siya ng mga kaibigan niya na meron na itong asawa. Pero hindi ko sigurado kung pinopormahan na niya ako, Papa Dudut. Masyado lang siguro akong nag-a-assume kasi nga gusto ko na si Charles. Ang akala ko noon ay hanggang sa pabiro-biro lang si Charles. Pero mas nagkaroon po kami ng communication nang kunin niya ang cellphone number ko. Simula noon ay naging madalas na ang pagpapalitan namin ng text at pagtatawagan. Papa Dudut, kilig na kilig ako ng mga panahon na yon dahil feeling ko ay may gusto na rin siya sa akin. Lalo na kapag nagte-text siya ng good morning, good night at lalong lalo na ang kumain ka na. Huwag kang magpapagutom. Talagang napapagalitan ako ng tiyahin ko kapag tumitili ako sa sobrang kilig. Baka may boyfriend ka na ha, Marisa? Tandaan mo na pinapunta kita rito para maghanap ng trabaho at makatulong ka sa mga magulang mo at mga kapatid mo sa Quezon. Paalala ni tita sa akin nang marinig niya akong umiimpit ng pagtili sa salas ng gabing yon. Alam ko po tita, wala po akong boyfriend, sagot ko. Bakit palagi ka nalang tumitili dyan? Pag-uusisa niya. May napanood lang po akong K-drama tita. Pasensya na po at nakakakilig po talaga pagsisinungaling ko. Okay, basta huwag ka muna magjojowa ha. Baka mabuntis ka. Nako, ako ang mapapagalitan ng nanay mo at tatay mo. Sasabihin nila na hindi kita nababantayan dito ng maayos. O sige na, matutulog na ako. Ilak mo na mga pinto at bintana bago ka maglatag dyan ha. Umalis na si tita at pumasok na sa kwarto niya. Kasama niya doong natutulog ang asawa niya. Sa isang kwarto naman ay ang bunso niyang anak na 15 years old. Yung iba niyang anak ay meron ng asawa at hindi na dito nakatira. Papa Dudut, alam ko na kasalanan ng magsinungaling, lalo na sa taong tumutulong sa'yo. Pero hindi ko talaga kayang pigilan ang nararamdaman ko para kay Charles. Kaya kahit na alam ko na magagalit ang tiyahin ko sa akin ay ipinagpatuloy ko pa rin ang pakikipag-usap ko kay Charles, Papa Dudut. Isang tanghali nang nasa labas ako ng kanilang building ay nakangiting lumapit sa akin si Charles. Mukhang nauna siya sa mga kasamahan niya na mag-break at ibinigay ko sa kanya ang order niyang ulam na adobong baboy. May gagawin ka ba mamayang gabi? Tanong sa akin ni Charles. Wala naman. Bakit? Kumakabog ng malakas ang dibdib ko ng sandaling yon, Papa Dudut. May hinala kasi ako na aayain niya ako na makipag-date sa kanya o kaya ay sasamahan siya sa kung saan. Gusto mo bang manood ng sine? May magandang movie ngayon horror. A Quiet Place. Napanood mo ba ang trailer nun? Parang nahihiya pang sabi ni Charles. Oo, nakita ko sa YouTube ang trailer. Gusto sana kitang samahan kaya lang wala akong pera. Hindi na ako nahihiyang aminin na wala akong pangsine. Siyempre libre ko. Kaya nga ako nag-aya, diba? Ano, sasama ka ba? Tayong dalawa lang ba? Tanong ko pa. Oo, tango ni Charles. Sumama ako kay Charles sa panonood ng sine, Papa Dudut, at hindi ko na rin kasi alam kung kailan ang huling beses na nakapanood ako ng movie sa sinihan kaya naisip ko na magandang experience din yon. Last full show kami nanood at medyo maraming tao. Habang nakatutok ang mata ko sa movie ay naramdaman ko na parang hindi mapakali si Charles sa kanyang kinakaupuan. Pasimple ko pa siyang tinitingnan at nagkukunwari ako na hindi ko siya napapansin, Papa Dudut. Nang malapit nang matapos ang movie ay doon na gumalaw ang kamay ni Charles. Inakbayan na niya ako.
Nagulat ako, Papa Dudut. Napalingon ako sa kanya. Okay lang ba? Bulong pa ni Charles. Ngiti at tango ang isinagot ko sa kanya. Hindi ko na nagawang makapag-concentrate sa pinapanood namin dahil sa loob ko ay talagang kilig na kilig ako, Papa Dudut. Kung hindi nga lang nakakahiya na magsisigaw sa loob ng sinihan, ay kanina pa akong sumigaw. Doon na nagsimula ang pagiging mas close namin ni Charles. Nagagawa ko ng sabayan ng biro niya. Medyo hindi na nga lang kami madalas na nagkikita nang magkaroon na ako ng trabaho sa isa ring BPO company na tumatanggap kahit high school graduate at walang experience sa pagiging call center agent. Malayo rin yon sa pinagtatrabahuhan niya. Kaya kung hindi pa kami lalabas kapag nagkataon na parehas kaming walang pasok ay hindi kami magkikita. To cut a long story short, niligawan po ako ni Charles at makalipas ang 1 linggo ay sinagot ko na siya kaagad, Papa Dudut. Hindi ko na pinatagal dahil kahit papaano ay kilala ko na siya. Sinubukan kong huwag sabihin sa aking tiyahin na meron na akong boyfriend pero totoo ang kasabihan na may pakpakang balita. Nalaman din ng tita ko at nagalit siya sa akin. Kaya kinausap ni Charles ang tita ko at nangako na wala kaming gagawin na ikagagalit niya. Hindi raw niya ako gagalawin hanggang hindi kami mag-asawa. Nangako rin ako na tutulungan ko muna ang pamilya ko at wala pa sa balak namin ni Charles ang pagpapakasal. Siguro naisip ng tita ko na wala na siyang magagawa kaya sa huli ay pinayagan na niya ang pakikipagrelasyon ko, Papa Dudut. Nang sumasahod na ako ay umalis na ako sa bahay ng aking tita. Nangupahan ako sa isang apartment malapit sa pinagtatrabahuhan ko. Magka-share kami ni Charles sa upa dahil nagsama na po kami. Sa madaling salita ay naging mag-live-in partner po kami. Hindi natupad ni Charles ang pinangako niya na hindi niya ako gagalawin. Dahil sa 2 lang kami ay malakas po ang tukso. Ngunit 2 linggo pa lamang na magkasama kami sa isang bubong ay may napansin na ako sa aking boyfriend, Papa Dudut. Charles? Bakit kahit dito ka na nakatira ay hindi ka rito natutulog kapag wala kang pasok sa gabi? O sisa ko habang kumakain kami ng lunch. Parehas kaming walang pasok ng araw na yon. Hindi ko ba nasasabi sa iyo na matanda na ang parents ko? Kailangan ko silang samahan habang nabubuhay pa sila. Siyempre, hindi natin alam ang pwedeng mangyari sa kanila, hindi ba? Mas mabuti lang makasama ko sila habang nandyan pa sila. Katwiran pa niya. Hindi ako nakumbinse sa sagot niya, Papa Dudut. Hindi lang kasi yon ang napapansin kong kakaiba kay Charles. Bigla na lang siyang umaalis kahit umaga tapos sa text na lang siya magpapaalam. Doon na ako nagkaroon ng pagdududa sa kanya. Hanggang sa naisipan kong alamin kung saan nga ba siya talaga nagpupunta. Mas marami pa kasi ang oras niya sa pinupuntahan niya kaysa sa apartment namin. Papa Dudut, bago si Charles ay nakadalawang boyfriend ako at pareha sila na niloko ako. Nagumpisa sa hinala hanggang sa napatunayan ko na tama ang hinalang yon. Ganon ang nararamdaman ko kay Charles ng panahon na yon, Papa Dudut. Malakas ang pakiramdam ko na niloloko ako ng aking boyfriend. Isang hapon habang nanonood ako ng TV ay bigla siyang nagpaalam na uuwi sa kanila. Nagmamadali siya kaya nagtaka ko. Palihim kong sinundan si Charles, Papa Dudut. Talagang kinontrata ko pa ang isang tricycle driver para magawa ko yon. That time ay napagtanto ko na hindi pa pala niya ako ipinapakilala sa pamilya niya. Mas lalo tuloy akong nagduda.
Sa isang subdivision pumasok si Charles. Naglakad siya habang ako ay buwaba ng tricycle at baka makahalata na siya na merong sumusunod sa kanya. Sinundan ko siya, Papa Dudut. Pumasok siya sa isang bahay na may mababang gate. Hindi pa man siya nakakapasok sa mismong bahay ay may isang babaeng sumalubong sa kanya. Nagyakapan silang dalawa. Hindi ako tanga, Papa Dudut. Alam ko na may relasyon si Charles at ang babaeng yon. Susugurin ko na sana sila pero may isang batang lalaki na siguro ay nasa 5 taong gulang ang lumapit sa kanila. Narinig ko na tinawag ng bata na Papa si Charles. Doon na gumuho ang aking mundo. May anak na pala si Charles, kaya lumalabas na ako ang kabit. Iyak ako ng iyak pag uwi ko sa aming apartment para akong mababaliw ng mga oras na yon dahil sa panluloko na ginawa ni Charles. Ginawa niya akong kabit ng hindi ko alam, Papa Dudut. Ang unang pumasok sa isip ko ay ang umalis na lamang. Bumalik ako sa bahay ng aking tiyahin nang walang sinasabi sa kanya tungkol sa nangyari sa amin ni Charles. Makakalbuhin niya ako kapag nalaman niya na naging kabit ako. Isang araw pa lamang simula nang umalis ako sa apartment namin ni Charles ay pinuntahan na niya ako sa aking workplace. Hinintay niya akong maka-out at pinipilit niya ako makipag-usap sa kanya. Marisa, tumigil ka nga muna sa paglalakad. Napapagod na ako sa kakahabol sa iyo eh. Ano bang nangyari at bigla ka na lang umalis? Ang habol ni Charles sa akin habang mabilis akong naglalakad papunta sa waiting shed. Hindi ko siya pinapansin, Papa Dudut. Sapat na sa akin ang nakita ko para hiwalayan siya. Pero sadyang mapilit si Charles at ako naman ay masyadong marupok. Nang harangin niya ako at nang makita ko ang mukha niyang nagmamakaawa ay para kong ice cream na unti-unting natutunaw. Sinundan kita nung isang araw at nakita ko na hindi ka umuwi sa parents mo kundi sa asawa at sa anak mo. Diretso kong sabi. Charles, ginawa mo kong kabit? Okay, aaminin ko. May asawa na nga ako pero nakikita lang kami para sa bata. Sa tingin mo sasama ko sa iyo na tumira sa isang apartment kung okay pa kami ni Pia? Paliwanag pa ni Charles. Nagyakapan kayo. Ano yon, friendly hug? Tanong ko. Walang mali siya yon. Siyempre kailangan naming ipakita sa anak namin na okay kami. Ayaw namin lumaki ang bata na nakikita niya na magkahiwalay kami. Kaya madalas ay pupunta pa rin ako sa kanila. Marisa, sorry. Paghingi pa niya ng tawad. Bakit hindi mo sa akin sinabi na may asawa at anak ka na? Kung todo tanggi ka pa dati, yung pala totoo ang mga sinasabi ng katrabaho mo na may asawa ka na. Pag-uusig ko. Bakit? Kung nalaman mo ba dati na may asawa at anak na ako kakausapin mo pa ako? Hindi na, hindi ba? Alam mo Marisa, hindi ako ang klase ng lalaki na manluloko ng babae. Mahal kita at huwag mong iisipin na ginawa kitang kabit. Wala na kami ng asawa ko. Nagkikita na lang kami para sa anak namin. Maniwala ka naman sa akin. Nagmamakaawa na ang mukha ni Charles. Umiyak pa siya habang nakatingin sa akin, Papa Dudut. Papa Dudut, kung makakaharap ko lang ang Marisa noon ay talagang pagsasampaling ko siya sa sobrang tanga at trupok niya. Mabilis ako naniwala kay Charles. Naniwala ako sa paliwanag niya kaya binalikan ko siya at doon na ulit ako tumira sa apartment namin. Nawala na rin ang bigat sa dibdib ko kasi alam ko na wala na sila ng asawa niya at ako ang mahal niya. Nawala na ang pagdududa ko sa kanya at ganoon kabilis yon.
Pinag-usapan namin ng mabuti ang lahat at nangako kaming dalawa na magiging open na sa isa't isa. Wala na dapat secrets. Alam ko na rin na sa tuwing aalis siya ay sa dating asawa at anak niya siya nagpupunta. Noong umpisa ay wala lang sa akin pero habang tumatagal ay nag-iiba ang nararamdaman ko. Aaminin ko na nagsiselos ako, Papa Dudut. Nawawala na ako ng peace of mind at napapraning na ako kakaisip sa kung ano ang ginagawa nila ni Pia kapag nagpupunta si Charles doon. May nangyayari pa rin ba sa kanila? Kapag alam ko na magkasama sila ni Pia ay para akong mababaliw. Sunod-sunod ang text at chat ko sa kanya. Puro ako hingi ng update kung ano ang ginagawa niya at kung pauwi na ba siya. Nagmumukha tuloy ako na masyado akong mahigpit na girlfriend. Kagaya na lamang ng isang gabi, Papa Dudut. Umalis si Charles at nagsabi na may sakit ang anak niya. Kaya doon na ito matutulog para tulungan si Pia sa pag-aalaga. Hindi ako nakatulog ng gabing yon, Papa Dudut. Panay ang text ko kay Charles. Mas lalo pa akong napraning nang hindi na siya nagre-reply. Na-imagine ko na may ginagawa sila na kung ano-ano ni Pia. Sa sobrang pagkapraning ko ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na mag-text sa kanya nang hindi magaganda kagaya ng bakit hindi ka na nagre-reply. Nakapatong ka na ba si ex-wife mo? Marami pa akong tinext sa kanya na aaminin kong masakit sa mata kapag binasa. At nang hindi na talaga ako matahimik ay tinawagan ko na si Charles. Nagulat ako ng boses ng isang babae ang sumagot na alam kong si Pia. Natakot ako na makausap si Pia kaya agad akong nag-end ng tawag. Mas naging paranoid ako nang si Pia ang nakasagot ng tawag ko. Ang ibig sabihin ay hindi si Charles ang may hawak ng cellphone niya, kundi ang kanyang asawa. Kung wala na sila ay bakit kailangan si Pia pa ang may hawak nun? Isa lang yon sa mga katanungan na tumatakbo sa isipan ko, Papa Dudut. Kinabukasan ng umaga ay umuwi na si Charles sa apartment namin. Pagpasok niya ay sinigaw-sigawan niya ako kaagad. Halos bago pa lang ako nakakatulog noon kaya talagang nagulat ako, Papa Dudut. Hindi ka ba marunong umintindi na kapag magkasama kami ay huwag ka ng text ng kung ano-ano? Kung makapagbintang ka pa sa akin parang may ginagawa akong masama. Talagang tumawag ka pa. Alam mo bang tulog na ako sa oras na tumawag ka at si Pia ang nakasagot? Hindi ka talaga nag-iisip, Marisa. Galit na sigaw ni Charles sa akin. Yun ang unang beses na nakita ko siyang nagalit at nakakatakot pala si Charles kapag ganon ang estado ng kanyang pagsasalita at kilos. Dinuduro pa niya ako. Bakit kasi hindi ka nagre-reply? Ang dami kong text pero kahit na isang reply wala akong natatanggap. Pinipilit kong tapatan ng lakas ng sigaw niya. Ayaw kong isipin niya na nasisindak niya ako. May sakit nga ang anak ko, hindi ba? Anong gusto mo? Hawak ko ang cellphone ko habang nagpapainom ng gamot? Sigaw pa niya sa akin. Teka nga, Charles. Bakit parang nagagalit ka kasi nasagot ni Pia ang tawag ko? Akala ko ba wala na kayo? Bakit parang ayaw mong malaman niya na may girlfriend ka na ngayon? Pag-uusisa ko pa. Natahimik si Charles sa tanong ko, Papa Dudut. Mukhang hindi niya alam ang sasabihin kaya naisip ko na merong siyang tinatago sa akin. Kailangan ko yung malaman at kung hindi niya sasabihin ay sa ibang tao ko dapat yon alamin. O sige, huwag kang magsalita. Huwag mong sagutin ang tanong ko. Tinalikuran ko si Charles at nagsimula akong magbihis. O bakit? Anong gagawin mo? Natataranta niyang tanong. Nang hindi ako umimik ay hinawakan niya ako ng mahigpit sa braso at pilit na iniharap sa kanya. Aray ko! Nasasaktan ako! Sigaw ko. Ano?
Ano sabi ang gagawin mo eh? Hawak na ako ni Charles sa magkabila kong braso. Nanlilisik ang mata niya na para bang lalamunin niya ako ng buo. Kakausapin ko si Pia. Sa kanya ko itatanong kung totoo na wala na kayo. Matapang kong sagot. Hindi ko inaasahan ang gagawin ni Charles sa akin, Papa Dudut. Sobra ako nagulat nang bigla niya akong sampalin ng pagkalakas-lakas. Hindi lang yon natanggap ko mula sa galit na si Charles. Isang suntok sa nguso ang isinunod niya. Sandaling nagdilim ang paningin ko. Natumba ako sa may sahig at napasandal sa dingding. Malakas akong umiiyak habang hawak ko ang aking bibig na dumudugo na. Wala akong narinig na kung ano kay Charles, Papa Dudut. Lumabas na siya ng bahay. Papa Dudut, alam ko na yun na ang sukdulan ng lahat. Naniniwala kasi ako na kapag sinaktan ka ng asawa o kinakasama mo ay dapat mo siyang hiwalayan dahil malaki ang chance na maulit pa yon. Kinalma ko muna ang sarili ko at inayos ang aking mukha. May malaking pasa ako sa aking bibig at pisngi pero hindi yon napigilan ang desisyon ko na umalis na sa apartment namin. Inimpake ko na ang lahat ng gamit at damit ko. Pero bago ako matapos ay bumalik na kagad si Charles. Umiiyak siya at lumuhod pa sa harapan ko habang yakap ako sa isang binti. Huwag mo kong iiwanan. Parang awa mo na, Marisa. Hindi ko kaya kapag wala ka. Mamamatay ako. Mahal na mahal kita. Pagmamakaawa pa ni Charles. Hindi ko siya tinitignan dahil natatakot ako na baka kapag ginawa ko yon ay lumambot na naman ang puso ko. Tama na ito. Hindi ko akalain na kaya mo kong saktan, Charles. Hindi ganong klase ng lalaki ang tingin ko sa'yo. Pero binago mo. Napakahayop mo. Walang emosyon kong sagot. Hindi ko na uulitin, promise. Tumayo si Charles at niyakap ako ng mahigpit. Hindi mo na talaga mauulit kasi makikipaghiwalay na ako sa'yo. Matigas kong tugon. Mamamatay ako, Marisa. Kapag iniwanan mo ko, parang awa mo na. Hindi ko na uulitin, hindi na. Mas lalong lumakas ang iyak ni Charles. Hindi tumigil si Charles sa pagmamakaawa sa akin, Papa Dudut. Matagal siyang nakayakap sa akin at umiiyak. Hanggang sa bumigay na naman ako. Naawa ako sa kanya dahil aaminin kong mahal na mahal ko pa rin siya ng panahong yon. Binigyan ko siya ng pagkakataon na magpaliwanag sa akin. Ani ni Charles ay hindi siya natatakot na malaman ni Pia na meron na siyang girlfriend. Ang totoo raw ay alam na ng ex-wife niya na meron na siyang girlfriend. Masyado raw kasing bayolente si Pia kapag nalalaman na meron siyang nobya. Hinaharas pa raw kung minsan. Hindi raw kasi matanggap ni Pia na wala na sila ni Charles. Pinoprotektahan lang daw ako ni Charles sa pwedeng gawin ni Pia sa akin. Kaya sa susunod, kapag alam mo na magkasama kami ni Pia ay huwag ka muna magte-text o lalo na ang tatawag. Mabuti na lang at hindi niya nabasa ang text mo kasi may password ang cellphone ko. Yung call mo lang talaga ang nasagot niya at ang sabi ko ay katrabaho lang kita. Paliwanag sa akin ni Charles. Pero sana, hindi habang buhay na itatago mo ko sa kanya. Hindi mo naman ako kabit eh. Sagot ko pa. Siyempre naman, kapag tanggap na ni Pia na wala na kami at hindi ko na siya mahal, ay hindi na kita kailangang itago sa kanya. Ngumiti pa si Charles sa akin at hinalikan ako sa labi. Hindi ko alam, Papa Dudut. Pero sadyang baliw na baliw nga siguro ako kay Charles. Sobra-sobra ang pagmamahal ko sa kanya kaya lahat ng paliwanag niya kahit na alam kong merong butas at nakakaduda ay pinapaniwalaan ko at tinatanggap ko pa rin. Yung tipong magagalit ako sa kanya sa una pero kapag kinausap na niya ako ay tumitiklop na rin kaagad ako.
Kumbaga sa una lang ako matapang pero kapag hinimas na niya ako ay mabilis akong umaamo. Ayaw ko rin kasing mawala si Charles sa akin ng mga panahon na yon. Nagpatuloy ng ilang buwan na ganon ang aming setup, Papa Dudut. Kapag aalis siya at pupunta kay Pia at sa anak niya ay hindi na muna ako nagte-text at tumatawag sa kanya. Kapag magkasama naman kami ay bumabawi siya sa akin. Sobrang sweet niya sa akin at maasikaso. Hindi rin niya ako nakakalimutan kapag monthsary namin. Palagi siyang may gift sa akin o kaya ay may pabulaklak at chocolates. Dahil sa kaswitan niya ay nawawala na ang pagiging praning ko kapag magkasama sila ni Pia dahil pinaparamdam niya sa akin na ako na talaga ang mahal niya. Hanggang sa sumapit na ang 6 na buwan bilang magkasintahan namin. Naging special ang celebration namin dahil halos 24 hours kaming magkasama sa isang public resort sa Pansol, Laguna. Nag-swimming kami, kumain at hindi mawala-wala ang intimate moments, lalo na kapag nasa kwarto kaming dalawa. Sobrang saya ko ng araw na yon, Papa Dudut. Yun kasi ang first time na nakasama ko siya ng ganon katagal. Happy ka ba sa celebration natin kahapon? Tanong ni Charles sa akin habang kumakain kami sa isang fast food restaurant ng gabing yon, Papa Dudut. Sobra. First time nating magkasama ng ganong katagal kaya ang happy ko. Palagi kasing nakay Pia. Nagkunwari akong nainis pero ang totoo ay nagbibiro lang naman ako. Ayan ka na naman Mamaya mag-aaway pa tayo. May inis niyang sabi. Pwede ba na huwag natin pag-usapan yung wala dito? Halatang halata ang pag-iwas ni Charles. Nagjo-joke lang ako. Punta lang muna ako sa CR ha. Tumayo ako at nagpunta sa CR na nasa second floor pa. Medyo natagalan ako bago makabalik kay Charles dahil may kaunting pila bago makagamit ng CR. Habang papalapit ako kay Charles ay nakita ko na hawak niya ang cellphone niya. Nakatalikod siya kaya hindi niya nakikita na papalapit ako sa kanya. Ewan ko ba pero parang may bumulong sa akin at tingnan ko ang ginagawa ng boyfriend ko sa cellphone. Tahimik ako naglakad papalapit at mula sa likuran niya ay nasilip ko ang ginagawa ni Charles sa phone niya. Papa Dudut, nagtitinder po si Charles. Eksakto pa naman na meron siyang kachat roon at ang pangalan ay Rose Ann. Nanlamig ako ng sandaling yun at parang gusto kong awayin si Charles pero inisip ko na nakakahiya sa mga taong makakakita. Kaya kinalma ko ang sarili ko at bumalik ako sa pagkakaupo. Huling-huli ko ang pagkataranta ni Charles at inilak niya kaagad ang cellphone niya at isinilid sa bulsa niya. Ang tagal mo yata. Uminom siya ng soft drinks na nasa baso. Ang haba ng pila sa CR, matipid kong sagot. Nawala na ang magandang mood ko. Ang kapal ng mukha ni Charles na mag-Tinder pa. Hindi pa ba siya kontento sa akin at naghahanap pa siya ng iba? Papa Dudut, ayokong kumprontahin si Charles nang wala akong ebidensya kaya nag-isip ako ng paraan upang ma-corner ang boyfriend ko. Tinandaan ko ang pangalan ng babae na kachat niya sa Tinder at hinanap ko yon sa friend list niya sa Facebook. Hindi kasi naka-private ang friends list niya. Hindi na ako nahirapan at si Rose Ann ay nakita ko. Siya ang nag-iisang may ganong pangalan sa recently added ni Charles. Inad ko si Rose Ann at nang inaccept niya ako ay saka ako nag-chat sa kanya. Tinanong ko kaagad siya kung ano ba siya ni Charles. Ang sabi naman ni Rose Ann ay magkaibigan lamang sila. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at sinabi ko sa chat ko kay Rose Ann na girlfriend ako ni Charles. At alam ko na nagkakilala sila sa Tinder. Hindi na nag-reply si Rose Ann at blinak niya ako kaagad. Alam ko ang ibig sabihin nun.
may something kina Rose Ann at kay Charles. Napakabigat ng dibdib ko ng sandaling yon, Papa Dudut. Iniyak ko ang sakit ng panloloko ni Charles. Hindi ko matanggap na meron pala siyang dating app. Paano kung matagal na siyang nagtitinder? Marami na ba siyang nakaka-chat at nakakamit na babae doon? At kung may namit nga siya, anong ginagawa nila? Kumakain sa labas o kumakain sa malamig? Bumalik na naman ang pagka-paranoid ko, Papa Dudut. Pero this time ay may dahilan na ako at hindi lang basta nag-iisip lang ng kung ano-ano. Nang araw ding yon ay biglang umuwi sa apartment si Charles. Umiiyak siya at agad akong niyakap. Mukhang alam na niya na alam kong gumagamit siya ng dating app at meron siyang nakaka-chat na ang pangalan ay Rose Ann. Doon ka na sa Rose Ann mo, Charles. Makipag-chat ka na lang sa lahat ng nakaka-match mo sa Tinder. Bitawan mo ko. Pagpupumiglas ko sa yakap niya. Ayoko. Ikaw ang mahal ko. Marisa, mahal na mahal kita. Umiiyak niyang sabi. Mahal mo ako pero nakikipag-chat ka sa iba. Tapos at Tinder pa talaga? Ano bang kulang sa akin ha? Sabihin mo nga, anong kulang sa akin? Napapaiyak kong sigaw. Walang kulang sa'yo. Nagtitinder lang naman ako pampalipas ng oras. Para meron akong nakakausap. May mga bagay kasi ako na hindi ko masabi sa'yo na kailangan kong mailabas sa ibang tao. Sa ibang tao ko yun nasasabi. Sa mga hindi ko kilala ng personal. Paliwanag ni Charles habang yakap pa rin niya ako. Sa pagkakataon na yon ay nagawa kong makawala sa yakap ni Charles, Papa Dudut. Talaga lang ha? Pampalipas oras pero inad mo sa Facebook. At saka bakit di ka nahihiya sa akin, Charles? Girlfriend mo ko. Nangako ka pa na wala ng secrets pero andong ginagawa mo. Wala kang isang salita. Palagi mo na lang ako niloloko. Malakas ko siyang tinulak, Papa Dudut. Sorry na. Ayoko lang idamay ka sa mga problema ko lalo na sa anak ko. Natatakot kasi ako na baka magselos ka ulit kapag nagkwento ako ng nagiging problema ko tungkol sa anak namin ni Pia. Ayaw ko lang na mag-away ulit tayo. Patawarin mo na ako, please. Huwag kang makikipaghiwalay sa akin. Kinuha ni Charles ang kamay ko at yun naman ang hinawakan niya ng mahigpit. Palagi ka na lang nagsosorry. Palagi ka rin may ginagawang mali. Tinder talaga, Charles ha, Diyos ko. Tuluyan ang umagos ang mga luha ko. Napakabigat ng dibdib ko na parang gusto ko nang mamatay na lamang. Inilabas ni Charles ang cellphone niya at sa mismong harapan ko ay dinilit niya ang Tinder app at in-unfriend at block si Rose Ann. Ayan, wala na ang Tinder ko at wala na sa Facebook ko si Rose Ann. Hindi naman kami nagkita niyan chat lang talaga. Hindi ko na talaga uulitin. Hayaan mo at sa susunod ay hindi na ako mahiyang magsabi sa iyo ng mga problema ko. Huwag mo lang akong hiwalayan. Please. Mamamatay ako kapag nawala ka. Marisa, mahal na mahal kita. At niyakap niya ulit ako habang umiiyak. Para na naman akong tinutunaw ng iyak at sorry ni Charles, Papa Dudut. Hindi na lang ako nagsalita kahit anong sorry niya. Pero nang sumapit ng gabi, habang nakahiga ako sa kama ay tumabi siya sa akin. Niyakap po niya ako mula sa likuran at ibinulong niya sa akin ang walang kamatayan niyang sorry. Panay din ang pangangako niya na hindi na yon mauulit pa at hindi na siya gagawa ng ikagagalit ko. Iniharap niya ako sa kanya at tinilikan niya ako sa labi, Papa Dudut. At ang gabing yon ay pinaligaya ko ni Charles ng sobra-sobra.
Siyempre, matapos kong patawarin si Charles ay bumalik ulit kami sa pagiging sweet namin sa isa't isa. Lalo na si Charles na halos araw-araw ay merong pa-surprise. Nawala na tuloy sa isipan ko yung ginawa niya noong last time na nag-Tinder siya. Ganon ako katanga pagdating sa kanya, Papa Dudut. Iniisip ko na magiging smooth na ang aming pagsasama. Hindi na nagtitinder si Charles at kampante na ako kapag kasama niya si Pia. Nakakapag-focus na ako sa trabaho ko, hindi kagaya dati na habang nasa gitna ako ng call ay napatutulala na lamang akong bigla. Hanggang isang araw ay dumating sa akin ang isang bagay na hindi ko alam kung dapat ko bang ipagpasalamat o ikatakot. Ano ba yun, Dayan? Ang baho ng pabango mo. Reklamo ko sa kaibigan ko sa trabaho. Papunta na kami sa labas para mag-lunch break. Nag-spray siya ng pabango niya bago tumayo sa kanyang upuan. Hoy Marisa, anong kaartehan niya na? Dati mo pang naaamoy tong perfume ko pero ngayon ka lang nagreklamo. Nanghihingi ka pa nga sa akin nito eh. Anyari sa'yo? Ismid ni Dayan. Basta ayaw ko ng amoy na yan. Irap ko. Nagtakip na ako ng ilong gamit ang kamay at nakakahilo ang amoy ng pabango ni Dayan. Naku ha, baka buntis ka. Ganyan yung tita ko nung nabuntis siya. Ayaw naman niya ng amoy ng ginisang bawang at sibuyas. Mahilig yung magluto. Alam ko na may halong biro ang sinabi ni Dayan pero napaisip ako na baka nga buntis ako. Dayan, hindi nga kaya buntis ako? 1 month delay na kasi ako eh. Malakas ang kabog sa dibdib ko noon, Papa Dudut. Seryoso ka? Pero hindi imposibleng mabuntis ka kasi may jowa ka. For sure, may nagaganap naman when the light is off, hindi ba? Gusto mong bumili tayo ng PT ngayon? May pharmacy dyan sa tapat eh. Anyaya pa ni Dayan. Sinunod ko ang suggestion ni Dayan, Papa Dudut. Imbes na mag-lunch ay dumiretso kami sa pharmacy at bumili ng pregnancy test kit. Bumalik kami sa aming building at pumasok sa CR. Doon ko ginamit ang pregnancy test at tama ang biro ni Dayan. Kumpirmado na buntis ako, Papa Dudut. 2 buwan na pala akong buntis. Ayon sa doktor na pinuntahan ko kinabukasan. Hindi ko alam ang una kong gagawin pero masaya ako dahil nagbunga na ang pagmamahala namin ni Charles. Yun nga lang, may takot pa rin dahil siguradong magagalit ang mga magulang ko kapag nalaman na buntis ako. Ako kasi ang inaasahan nila pagdating sa pinansyal. Kapag nga naman nabuntis ako ay mababawasan na ang pinapadala ko dahil meron na akong kailangang buhayin. Pag uwi ko sa apartment ay kinakabahan ako. Siyempre sasabihin ko kay Charles na buntis ako. Nag-text ako sa kanya na baka pwedeng dito siya mag-dinner dahil meron akong sasabihin. Dumating naman siya pagdating ng gabi. Nakapagluto na ako ng pagkain at habang kumakain kami ay mas lalo akong kinakabahan. Ano nga pala yung announcement mo? Na-promote ka na ba? Tanong sa akin ni Charles. Buntis ako 2 months. Diretso kong sabi. Ano? Buntis ka? Paano? Bakit? Sa naging reaksyon ni Charles ay alam kong hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. Parang ang galit pa siya, Papa Dudut. Malamang may nangyayari sa atin. Anong klaseng tanong yan? Naiinis kong tugon. Gumagamit naman tayo ng proteksyon, hindi ba? Imposibleng mabuntis kita. Baka hindi sa akin yan ha? Ang duda pa ni Charles. Hayop ka, ikaw lang ang gumagalaw sa akin kaya alam kong ikaw ang nakabuntis sa akin. Malay ko bang nabutas tong ginagamit mong kondom? Ang kapal ng mukha mo, magduda ka sa akin? Sa'yo pala talaga yan manggagaling ha?
Sa inis ko ay naibato ko sa kanya ang hita ng manok sa aking plato. Nakaiwas siya kaya hindi siya natamaan. Sabihin mo na lang kung pananagutan mo ba ako o hindi. Sigaw ko pa sa kanya. Pasensya ka na, nagulat lang ako. Nilapitan ako ni Charles at umupo sa tabi ko. Sure ka na bang buntis ka? Oo, nagpiti na ako at pumunta ako sa doktor. Ano? Pananagutan mo ba ako? Tanong ko. Siyempre, pananagutan kita. Sorry ulit kanina, nabigla lang ako. Doon ko na nakita ang saya sa mukha ni Charles. At kahit papaano ay sumaya ako sa mga sinabi niya na pananagutan niya ang pagkakabuntis niya sa akin. Papadudot ako na yata ang pinakamasayang buntis sa ibabaw ng lupa dahil sa sobrang pag-aasikaso ni Charles sa akin. Kulang na nga lang ay huwag na niya akong pagtrabahuhin pa. Ngunit totoo nga yata ang kasabihan na kapag sobrang saya ay may kapalit na sobrang lungkot. Isang gabi habang nakabreak ako sa aking shift ay may natanggap akong chat mula kay Rose Ann. Inunblock na pala niya ako. Wala na sana akong balak na buksan pa ang message niya dahil masaya na kami ni Charles, pero mas nanaig ang curiosity ko kung ano ang laman ng chat ng babaeng dating ka-chat ng boyfriend ko sa Tinder. Inopen ko ang message ni Rose Ann at doon ay gumimbal sa akin ang mga pictures na sinend niya. Picture yun ni Charles at Rose Ann sa isang motel. Merong magkayakap at magkahalikan. Halatang tinakluban ng dalawa ang hubad na katawan gamit ang isang puting kumot. May kalaki pa yung mensahe mula kay Rose Ann. Ang sabi niya ay sorry kung blinak kita before. Natakot kasi ako na baka awayin mo ko. Pero nang magkita kami ni Charles ay single ang pakilala niya sa akin. Hindi ko alam na meron pala siyang girlfriend. Nagchat ako sa iyo kasi hindi na kaya ng konsensya ko. Ayoko may isang babae na ang partner niya ay niloloko siya. Ayoko ding isipin mo na naninira ako kaya sinend ko sa iyo ang pictures na yan. Para maniwala ka sa mga sinasabi ko. Bilang babae ay humingi ako ng tawad sa iyo. Sorry talaga. Gumuho ang mundo ko ng sandaling yon, Papa Dudut. Para akong mahihimatay sa sobrang panlalamig ng buong katawan ko. Malinaw na hindi edited ang mga pictures na sinend ni Rose Ann at malinaw din na pinagtaksilan ako ni Charles. Nang gabing yon ay sinend ko kay Charles ang mga pictures na sinend sa akin ni Rose Ann. Tinatawanan niya lang ako kasi masyado raw akong nagpapaniwala kay Rose Ann. Edited daw ang mga pictures at walang katotohanan na nagkita ang dalawa. Pagka-out ko sa trabaho ay dumiretso ako sa apartment at doon ay walang imik na inimpake ko ang aking mga gamit. Tama na, ayoko na, Papa Dudut. Grabe na ang mga ginawa sa akin ni Charles. Masyado na niyang sinasamantala ang labis na pagmamahal ko sa kanya. Ginawa niya akong laruan. Kagaya ng dati ay pinigilan ako ni Charles pero desidido na talaga akong iwanan siya. Nang makita ko ang mga pictures nila ni Rose Ann ay para akong nauntog ng malakas. At sa wagas ay nagising na rin ako matapos ang mahabang panahon. Sawang-sawa na ako sa panluloko mo, Charles. Bahala ka na sa buhay mo. Umiiyak kong sigaw sa kanya matapos na maisara ang zipper ng bag na pinaglagyan ko ng aking mga damit. Makikipaghiwalay ka sa akin? Paano yung baby natin? Hindi mo yan kayang buhayin ng mag-isa. Pananakot pa niya. Kakayanin ko kahit mag-isa ako. Kakayanin ko basta ayoko na sa relasyon natin. Matapang kong sagot. Ginawa na naman niya ang taktika niya, Papa Dudut. Umiyak at nagsorry siya pero lahat ng iyon ay wala ng epekto sa akin. Bato na ang puso ko at sawang-sawa na ako na binibilog ang ulo ko. Walang nagawa si Charles para pigilan ako, Papa Dudut.
Nakakahiya man ay sa tiyahin ko muna ako nakituloy at sinabi ko sa kanya na nabuntis ako ng isang lalaking manloloko. Tinanggap ko ang masasakit na salita ng tiyahin ko pero sa huli ay niyakap niya ako at inunawa. Siya na rin daw ang bahalang magsabi sa mga magulang ko sa Quezon. Sa sobrang galit ko kay Charles ay pinost ko siya sa Facebook, Papa Dudut, in-upload ang mga pictures niya at ang katibayan ng mga panloloko niya sa akin. Medyo nag-viral ang post na yon at marami ang nag-comment at nag-share. Karamihan ng mga comment ay masasakit na salita para kay Charles. Nung una ay natutuwa ako kapag may nababasa kong comment na nilalait si Charles, pero makalipas ang ilang araw ay narealize ko na hindi tama ang ginagawa ko. Baka kapag lumaki ang anak ko ay mabuli siya ng dahil sa post na yon, kaya dinilit ko na rin yon, Papa Dudut. Ngunit mukhang nakarating kay Pia ang post kaya isang araw ay nag-chat siya sa akin at ang sabi niya ay talagang naniniwala ka sa mga sinasabi ni Charles na wala nang kami? Hindi pa kami hiwalay, FYI. Kami pa rin ang asawa ko at alam kong meron siyang kabit pero hindi ko alam kung sino. At dahil nga sa post mo, nalaman kong ikaw pala ang kabit niya. Sana nakakatulog ka ng mahimbing sa gabi habang iniisip mo na may isa kang pamilyang sinisira. Hindi ko na nireplyan ang message ni Pia, Papa Dudut, dahil masyadong masakit. Hindi ko alam kung totoo ba ang sinasabi niya na sila pa rin ni Charles. Ang gusto ko lang gawin ay ang makapag-move on na. Nang medyo lumaki na ang tiyan ko ay umuwi na ako sa probinsya namin. Hindi na nabigla ang nanay at tatay ko dahil nasabi na sa kanila ng tiyahin ko ang aking kalagayan. Alam ko na disappointed sila sa mga nangyari sa akin pero naniniwala ako na matatanggap pa rin nila ako lalo na kapag lumabas na ang batang nasa loob ng tiyan ko. At kakayanin ko ang lahat ng paparating na mga pagsubok basta magkasama kami ng aking magiging anak. Sa ngayon ay 2 taon na ang anak namin ni Charles. Wala na akong balita sa kanya at wala na rin naman akong balak na alamin kung ano ang nangyari sa buhay niya. Basta ako at ang anak ko ay masaya at kung may bago mang darating na pag-ibig ay sisiguraduhin kong hindi na mauulit ang ginawa sa akin ni Charles. Hindi ko nahahayaan na saktan at lokohin ako ng ganon-ganon lang. Dito na lamang po, Papa Dudut. Maraming salamat sa pagbasa ng aking sulat at sana ay may napulot na aral ang inyong mga listeners sa aking pinagdaanan noon. Keep safe po at pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Lubos na nagpapasalamat, nagmamahal, Marisa. Talaga nga namang masalimuot ang pinagdaanan mo, Marisa, pero humahanga pa rin ako sa tapang mo para kumawala sa isang relasyon na sisira sa iyong pagkatao. Medyo natagalan man bago ka magising. Ang importante ay nagising ka pa rin. Sana sa tamang panahon ay matagpuan mo pa rin ang lalaking nakalaan para sa iyo. Yung mamahalin ka ng tapat at yung wala kang kahati. At para naman sa mga kagaya ni Charles, kailan ba kayo magbabago? Hindi ba kayo nakokonsensya sa mga ginagawa ninyo? Huwag ninyong hintayin na kumilos po ang karma at tandaan ninyo na ang pagsisisi ay palaging nasa huli. Hanggang sa muli, don't forget to like, share and subscribe. Dito po sa Papa Dudut Stories, maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay
gusto